Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Halos sipain na ni Senator Tulfo at Bato ang matinding kasinungalingan at mga kabalbalan ng mga lesbo na tumumba kay Jemboy. Ayon sa nanay ng biktima, naniningil ng 15,000 pesos ang soko para lang ma-autopsy ang bangkay ni Jemboy, bagay na pinabulaanan nito ng soko. Dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Yung soko po. Yun, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Pronarya. Ayon naman kay Senator Tulfo, nabalitaan niya na may isang pulis di umano na gustong plantahan ng droga ang bangkay ni Jemboy at pagkatapos ay pagsisisipain nito matapos itong ma-recover sa tubig. Bagay na naman na pinabulaanan nito ng kampo ni Kapitan. Isa pa sa madaming tanong ni Senator Tulfo kay Kapitan, bakit hinayaan si Jemboy sa ilalim ng tubig na tumagal ng ilang oras samantalang tinatayang nasa 19 pulis ang nandoon? Bakit wala man lang sumisid para hanapin si Jemboy kung buhay pa ba ito o kaya naman ay nakatakas? Rason ni Kapitan, hindi daw siya marunong lumangoy at wala daw siyang alam kung marunong din ang mga kasama niya at pinagpapalagay lang nila baka nakatakas na ito dahil wala namang umahon. Well, talaga namang uminit ang ulo ni Tulfo at iba pang senador sa mga rason sa grupo ni Kapitan. Marami pang mga tanong ang binato sa kampo ni Kapitan, dahilan ng pagkakalantad ng mga inconsistent ng kanilang naunang paliwanag at pagkukulang sa kanilang ginawang operasyon. Saka excuse me po Sir Idol Rafi, dapat po bang singiling nila kami ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko? Sino po naningil, ma'am? Yung soko po. Dapat po ba kami ng 15,000? Naningil ka? Ng 15,000? Yun, wala po. Hindi nga po kami nakapunta doon sa Pronarya. Even nakita namin, di namin alam kung sa Pronarya talaga. Ma'am Roda, kanino po binigay yung 15,000? Kanino po inabot? Hindi po. Ang ano po sa Kalaya na po, pina-pull out na po ng pamilya ko sa Puninarya. Okay, so sinisingil kayo ng 15,000 ng soko sa i-autopsy si Jemboy. Opo. Meron ho bang kayong pangalan na maalaala na naningil? Yung pamilya ko po kasi yung nakausap nila Sir Idol Rafi. Sino po? May pangalan po tayo? Wala, hindi ko po na. Sa akin yung anak ko po si Geraldine, yung ang pumunta po sa Kalea. Pwede ho natin makakausap si Geraldine para malaman kung sino po yung taga-soko na naningil ng 15 ng pera para sa autopsy. Ito Idol Rafi. Okay. Sige, habang alamin po natin, Mr. Chair, isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa burol ni Jemboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita para isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jemboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumive sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tsuhin ni Jemboy. Tama ba, ma'am? Ma'am Roda? Panitigin niyo po ang statement na yun? Opo. Saka po baka Sa hindi tsuhin? Anong pangalan po ng tsuhin? Si Kuya Nick po. Nandiyan pa ba si Kuya Nick? Pwede makausap si Kuya Nick? Wala po dito. Kasi ganito lang. Gusto ko malaman na Ms. Roda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa nung patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan ha. Ayaw ko gawa-gawa tayo ng kwento dito. Siguro natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jemboy. Pag naibigay mo yung pangalan mo sa akin kung sino yung pulis na yon, ako mismo sisipa ng pulis na yan. Please, pakibigay ng pangalan. Mr. Chair. Hindi po siya pulis. Hindi po siya pulis. Sino pala siya? Yung nagsipa-sipa. Hindi pulis. Ano po siya, parang asset po na hindi po nakita ng mga pulis na bumaba yung lalaki na yun, hinila yung anak ko sa may burak. Tapos, Sandali. Dandahan lang para marinig ka namin dito. Walang klaro ha. Pakidandahan. Sige nga, sino yon nagsipa? Nagpatay? Hindi po siya pulis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng mga pulis. Parang asset ng pulis. May pangalan ka? Meron po kami na
Meron po siyang picture. May picture. Opo. Yung picture, hawak mo? Ginulti nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos po, gusto niya pang ng droga si Jimboy. Hipi. Sino hipi? Si Pupulis. Hanapin mo itong tao na ito. Asa Tapos niyo ito? po, Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Okay. Alam niyo itong tao na ito? Mr. Chair, pwede makasingit ulit? Yes. Question. Kasi nabanggit niya sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan na nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tiyuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. Totoo ba ang nag-ahon sa bangkay, ang nagsisid sa bangkay ay yung uncle? Anong pangalan po ng uncle? Ma'am Roda, anong kapatid niyo na sumisid po? Sabi niyo po, alleged. Ano po? Nicanor Guillermo. Si Kuya Nick po. Kuya Nick Guillermo, siya po yung sumisid sa bangkay. Sinabi niyo sa akin. Ano po? Siya po yung kumuha. Siya po talaga yung hanapin yung anak ko eh. Mga pulis pinabayaan nila yung anak ko. Ma'am, ang gusto ko lang marinig. Siya po ba ang sumisid sa bangkay ng inyong anak? Kasi yun po yung nasabi niyo sa akin. Kasi pinabayaan lang siya ang nakalubog sa ilog ng mga pulis matapos pagbabarilin. Tama po ba? O mali? Tama po? Opo, tama po. Okay. Now, PNP, sagot. Bakit pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay? Why? Isagot lang po muna and then I have two more questions. Captain Carpio? You were there, tama? Yes po, Your Honor. Okay, bakit ang uncle, isang sibilyan na wala namang kinalaman sa pamamaril ang sumisid sa bangkay at hindi po kayo at mga tauhan ninyo? Your Honor, nung matapos po yung insidente po na pagkasabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po yung kasama niya, agad pong Tumalon. Nakita nyo ng tumalon daw ang kasama niya. You were there. You saw it. Diba? Ikaw na mismo nagsabi nung una, wala kang nakita ng tumalon. And then, later doon sa statement mo, nakita kang tumalon. Huwag ka na magsinungaling. Masyadong kang tatad ng kasinungalingan. Ang sagutin mo lang sa akin, bakit hindi kayo mga pulis ang nagkaahon sa bangkay ng biktima? Bakit kinakailangan pa si Kuya Nick Guillermo? Sabi nga ni Ma'am Roda. Bakit? Hindi kayo marunong lumangoy? Hindi kayo marunong sumisid? Ilan bibigay nyo sa amin ngayon? Bakit? Kung sabihin nyo, hindi kayo marunong sumisid, lumangoy, hindi pa siguro, medyo palalampasin namin. Paano mo sumisid, lumangoy yung mga tauhan mo, sir? At ikaw? Paano kayo lumangoy, sir? hindi po masyado, Your Honor. Hindi masyado. Yung mga kasama mo, 19 of you, lahat lang hindi marunong lumangoy? Hindi ko lang po sa kanila kung sino po yung magaling marunong Okay. po lumangoy. So sa palagay nyo, bakit sa inyong palagay lang, sir, bakit po hindi sinisid ng mga tauhan nyo, 19 and all, yung bangkay matapos makitang lumubog pagkatapos pagbabarilin? Bakit pinabayaan lang? Si ikaw medyo exempted ka na konti, hindi ka masyado marunong lumangoy, sumisid. Siyempre, mahirap naman sisisid ka sa isang bangkay na hindi ka marunong lumangoy, baka pati ikaw lumubog. Okay. How about your people? Your Honor, wala pong nakita po kasi nung mga time na yon na lumubog po dun sa tubig. Wala nakita. So kung walang nakita na lumubog, dapat sumisid nga kayo. Hanapin nyo doon sa ilalim. Kung kinakailan, kumuha kayo ng fragman. Kasi 3 to 4 hours ata nakalubog yun. Until na dumating yung si Uncle, na sumisid si Uncle at nakita ni Uncle. Your Honor, hinahanap naman po namin kasama si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Sabi mo, ikaw hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao ko, hindi mo alam, pero dapat sumisid sila, hinanap.
which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor, hindi iniisip po namin na kung baka po ito since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas? Alam ko 19 kayo nakapaligid. Paano makatakas yun? Given the fact na pinagmapil nyo, and then you should assume na tinamaan yun pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon. 3 hours? Hindi umahon? Gusto po, Sir Idol. Yung Ma'am. asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko. Pinagbawalan po nila. Bawal po doon na pumunta doon sa pagbabaril sa anak ko. Ilang Pinagbawalan. oras po, Ma'am Reta, nung pumunta po yung Mr. Ringen, gusto siyang sisirin pero pinagbawalang sumisid. How long was it? Gaano katagal na po yun? Simula nung mahulog sa ilog o tumalon sa ilog yung anak nyo. Kasi po pumunta po yung kapitbahay namin na sinabi na nabaril po yung anak ko. Pumunta po agad yung asawa ko doon. Tapos pinagbabawalan po sila. Mga ilang oras po, Ma'am? Maroda, ilang oras po sa inyong palagay? Ano po yung mga 2:30, siguro mga 1 oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2:30 po. Yan po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na na isirin baka daw nakalangoy daw yung anak ko. Baka po nag-aabang po sila doon sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na lumutang. Hindi na po lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nahanap po sana ng asawa ko yun, buhay pa sana yung anak ko. Pero Sino pinagbawalan. sumisid, Ma'am Reda? Si Kuya Nick na po yung mga mag-alas 4. Alas 4 na. Sino po yung sumisid, Ma'am Reda? Sino nakapatahon? Kasi nasabi niyo sa akin, maalala ko, correct me if I'm wrong, yung pong uncle. Apo, si Kuya Nick po. Si Kuya Nick ang nakapatahon. O, yan, maliwanag. So, Ma'am Roda, makabigay ka ng pangalan kung sino yung nagbawal sa asawa mo na sumisid, na hanapin yung kanyang anak? Sino po nagbawal? Kasi ganito po yun, yung mga baril po kasi nila nakatakip po sa mga pangalan nila eh. Hindi po makita ng asawa ko sa kanong mga anak ko kung sino yung mga pulis. So, anong suot ng pulis? Anong suot ng pulis? Uniforme na blue o uniforme na itim? Mga squad po. Ha? Squad po, squad. SWAT. Opo. So, kayo yun, De La Cruz, mga SWAT. Pinagbawalan ba ninyo na sumisid yung tatay, hanapin yung anak niya? Your Honor, umalis po kami dun sa lugar na yun, is 245. Actually, nung sinabi ni Sunny Boy na, Sir, yung kaibigan ko natakot sa putok malon, kung narinig ko po yun, Sir, pilit po namin makay dun sa bangka, kung saan siya tumalon. Hinanap po namin siya. Yung mga ibang kasamaan po namin, nautusan po namin sila na lahat ng gilid, lahat ng dun sa pader ng ilog ay inalugog po yun, sir. Inalugog din po. Ngayon, ang kwan po namin doon kasi wala po kaming nakitang bakas ng anumang dugo. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, this guy is lying through his teeth. Pinagbawalan yung sumisid, yung father ng victim, that means alam nyo na lubog yung bangkay. Kasi kung hindi nyo sila pinagbawalan na sumisid, then ano yung pinagsasabi mo, paring nakatakas. A mere fact na sinabi nyo huwag kayong sumisid dyan para i-recover yung bangkay, that means alam nyo for a fact na nalunod na yung bangkay. As simple as that. That's logic. That's common fact. Sinong nagbawal sa inyo? Sinong nagbawal? Sino nagbawal sa father na sumisid? Sir, kung nakausap man yung father niya, sir, hindi ko po alam, sir. Ang pagkakakuan ko po dyan, pagkatapos nung kahanap po namin kasi hindi po namin nakita si Jimboy, inipon ko po yung mga kasamahan ko po, inipon ko po sila. Pero Kaya nga, Mr. Chair, sana nung nakita nyo na lumundag, sabi nga niya ni Captain Carpio, tapos umalis ka kaagad, hindi ka dapat umalis until na-retrieve nyo yung bangkay. Pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na nung may ahawon, sinipa-sipa, para siguro talagang dead na yung pong
biktima. Pero Question naman- clarification natin ha, hindi pulis yung nagsipa ha. Okay, Kahit ang sige. pulis yung Input nagsipa. asset. Follow-up question, Mr. Chair. Yan. Sino po yung mga sharpshooter dito? Ilan po ang sharpshooter sa mga pulis na nandito ngayon? Lahat man yan, marunong mag... Kasi, Mr. Chair, Yes. ang tama lahat ay ulo. So, as opposed sa katawan. Kasi yung katawan ang pinakamalaking bahagi ng human body. Ako po ay nagta-target shooting din. Pero bibihira po ako makatama sa ulo. Lalo pa sa may bandang ilong. Ang palagi kong tama pag ako, dibdib, puso. Pero ito sila, puro ulo ang tama. That means sintado yung mga namaril. Kasi ulo ang tama. Talagang sinisigurong patay na. Kasi kung ang kanilang intention ay to disable only a suspect na para hindi makatakas, kung halimbawa yung nasa kukote nila, sana man lang sa paa. Pero bakit sa ulo? That means talagang the intention was to kill